Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at ito po yung ating Ebanghelyo ngayon na pagninilayan natin from the Gospel of St. John chapter 3 verses 12 to 17, and I will read it for you. You do not believe me when I tell you about the things of this world. How will you ever believe me then when I tell you about the things of heaven? And no one has ever gone up to heaven except the Son of Man, who came down from heaven. As Moses lifted up the bronze snake on a pole in the desert, in the same way the Son of Man must be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world so much that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not die but have eternal life. For God did not send his Son into the world to be its judge, but to be its Savior. Napakaganda po ng ating Ebanghelyo ngayon sapagkat ito ay kumikwento sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, no, sa sangkatauhan. Na kung susundan po natin yung ating Ebanghelyo ay makikita natin na dahil sa ating mga kasalanan, sa ating Diyos Ama ay kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, upang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ano po ba ang kwento ng ating Panginoong Jesucristo? No? Siya'y nagturo, siya'y dinakip, no? Siya'y pinarusahan, no? Siya'y pinako sa krus dahil sinabi niya ang katotohanan. He tell the truth, no? Pinako sa krus parang isang kriminal. Pinagtatawanan, pinahirapan, no? Pinatay. Pero sa pangatlong araw, siya muling nabuhay for you and for me and for all of us. Kaya tayo po, ngayon bilang isang Kristiyano na tagasunod po ng ating Panginoong Jesucristo, huwag nating ikahiya, huwag tayong matakot, no? Sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang krus ay, it will remind us that the cross is the wisdom of God. At ang wisdom na ito ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na ito ay nagbibigay ng pag-asa sa atin habang tayo ay naglalakbay palapit patungo sa puso ng ating Panginoong Jesucristo, no? At tayo ay makakararating, makapupunta sa buhay na walang hanggan soon, someday. Kaya let Jesus be the center of our life. Let Jesus be the center of our family. Amen and amen. Your True Pakaps from Benguet First Provincial Mobile Force Company na palaging nagsabing, be grateful, be joyful, be thankful with a humble heart. Thank you po and God bless.